Isang balitang ito patungkol sa yung dynamics ng magiging ano yung magiging itsura ng ating Senado sa piling nitong mga nanalong kandidato. Panoorin po natin ito para ating maintindihan at magkaroon tayo ng something to look forward to. Medyo lumilinaw na kung sino-sino mga posibleng maging bagong senador o yung nagbabalik na senador. Kabilang dyan ang dagdag na Tulfo, dagdag na Cayetano at posibleng dagdag na Villar o kapalit lang nung palabas na Villar. Himayin natin ang mga posibleng dynamic ng susunod na Senado. Bukod kay Ms. Malu Tequia, kasama pa rin natin si Ma'am Malu, makakasama rin natin ngayon ang Director ng Center for Local and Regional Governance at Assistant Professor ng University of the Philippines National College of Public Administration and Governance, NCPAG, Dr. Reginald Ugadan. Good morning, sir. Good morning. And thank you for staying with us. Go ahead, sir. Ito po ang ating matrix. Ang tanong kasi kung sino ang pupunta saan. Again, we're talking about possibilities. In politics, nothing is ever set in stone. So these are possibilities given maybe their political history, their past alliances, their present alliances, and their potentially future alliances. Ito po yung ating tropa ng mga holdover senators. Ito yung mga mukhang pasok so far with what? 70+% relative to vote in. So ito yung mga malamang napapasok. Ang tanong kasi, anong magiging political alignment sa Senado? Pero this is in the context, let's put it in the context of impeachment. Kasi it's the elephant in the room. Impeachment is going to come whether... Totoo yan. Everything is about impeachment. And honestly, this election is Marcos versus Duterte. This election is Marcos versus Duterte. Itong 2028, dahil pumasok itong mga dilawan, hindi na natin alam. It may not be like that anymore. Kasi ngayon talaga, even though these two families are not really fighting head-on in terms of position dito sa Senado, alam natin na administration versus the Dutertes ito. Yung pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC plus yung impeachment kay VP Sara, yun talaga ang pinakamalaking magiging trabaho at desisyon nung I think 20th Congress. At pagpasok nila, yun ang una nilang gagawin, di ba? Pag-resume ng Junto nga eh. So dito natin ilalagay inyong pananaw na malamang will be for conviction because this is under the administration. Dito yung mga against conviction. This is the middle ground. Parang kung hindi tayo sigurado kung saan, maaaring dito ilagay, o maaaring magbagong isip, o maaaring namamangka sa dalawang ilog na hindi naman kakaiba sa politika. Who do we want to start with? Yung mga holdovers o yung mga... Simulan natin sa holdover senators. Sige. Okay, ako muna. Siyempre si Senate President Chis Escudero. Nalagay ko sa admin. Tama? Sa antay. Yes, tama. Dahil makasara Duterte, tama po ba? Hindi, at saka may shared sila yung sa tatay niya. Hindi makasara, tanga. Pares impeachment, na-impeach yung tatay niyan eh. Siyempre, ayaw niyan sa impeachment. Ingot naman itong reporter na to. Lahat kayo, puro Sara, makasara. Tangang pucho. Na-impeach. Okay. Si tanginan to, tanga. Nag-aral ka, di mo alam yan. Balik ka na sa eskwela. About Cayetanos. Sa antay-admin. Antay-admin. Okay. Sir, ako gumagawa. Tatlo lang kailangan para ma-quit. Walo. Dagdag dun sa amin. Sa amin na papasok na mukhang pro... Kaya nga, ang lalabas dyan, baka hindi matuloy ang impeachment na yan. Ikaw na to. Sige. Dalawain ko na kasi to seatmates to eh. Saan natin nilalagay yan? Sa antay yan. Antay pa rin. Okay. Dahil ba natanggal si Senate President Mig Zubiri? Sa panahon na... Katropa ni Migs ang... Yes, tama. Ito... Tanga talaga. Magkapatid si Jinggoy at saka si JB. Parehas nilang tatay si Era, parehas na na-impeach. Tanga ka ba? Di kung ano yung magiging rason ni Jinggoy, yun din ang rason ni JB. Ngayon to reporter na to. Pinagliyata to sa... Pinagliyata to sa taho. At saka si Villanueva.
Si Villanueva parang magsuswing for me eh. Hindi ko pa siya Ako sa masyadong, yes. Saan natin siya What if ilalagay? we put him muna dito? Dito muna. sige. Para lang meron Go ahead, tayong sir. flexibility. Go Saan ahead, si sir. Joel? Ito? Yes. Lagyan natin sa swing. At least para may flexibility lang tayo na pwedeng pumana dito, pwedeng pumana doon. Ito, Controversy dito. Dito clear. yan. Yes, Admin. Kasi Clear may yan. sagutan tong dalawang tong diba? VP Sara at Senator Si Lisa. Loren swing. Traditionally, always in the swing. Meaning, ano ibig mo sabihin dyan, Ma'am Malu? Ay, bahala na kayong mag... Oh, ito yan, malinaw eh, to. talaga doon. Malinaw ang Senator Robin Padilla na makasara. Tama ba? Yes. Ito, Oh, paano yan? dito. Clear. Sa admin. Oo. Sa admin. Bakit? Kasi nanalo siya under the admin, tapos, ano yan, para na silang pinagsasabong For the ni VP. 2028. Oo. At saka, kung may papasok na kapatid, gusto, sa tingin ko sila yung magkapatid na gusto magkahiwalay. Magkahiwalay. Correct. Villiers. Yan, doon, Of syempre. course. Siyempre naman, after the Si political Migs, ad. dyan, sa anti-admin. Uy, nakakailan na tayo dito. Oo nga. Dito na. Oh, dito na. O, isa Diba? na. O, dito na Oh. tayo. Possible winners. Go ahead, sir. So yan. Take it away. Oh, si Bongo ba? Of course. Tatanungin ko pa to, Oo, hindi na. hindi na yan Siyempre, lagay mo na yan. kaduda-duda. Oh, may 8 ka na. Oo. Yan. Si Bato. Si Bato. Ilagay ko Mga yung obvious na muna. Sure ball kung Si saan. Marcoleta. Si Marcoleta. Si Marcoleta to. Aimee. Tsaka si Aimee. Si Aimee. Si Camille. Si Camille. Yan. Teka muna, ilan na yan? 1, 3, 6, 9, 12 na. Yan. So, kung makikita mo, simula pa lang, alam mo na yung pwedeng maging output ng impeachment ni VP Sara. So, in terms of PDP, yung interest natin na hindi ma-impeach si VP Sara, mukhang magtatagumpay tayo doon. Yun naman ang importante sa atin eh. Kay Pastor Apollo Kibuloy, yun din naman ang importante eh. Hindi ma-impeach si VP Sara. Para sa 2028, meron tayong pag-asa na magkaroon ng magandang kandidato na alam natin na leader talaga, di ba? No, leader nga ba? So, doon sa unang objective, nanalo na tayo. Natalo tayo na ipasok yung 10, dire-diretso. Pero sa objective natin na hindi ma-impeach si VP Sara, we've won already. So, bakit tayo malulungkot na hindi pumasok si Pastor, hindi pumasok si Philip Salvador, hindi pumasok si ganito, si ganyan, it would have been better, could have been better pag pumasok sila. But at least kahit papaano, meron tayong laban. Dahil nga si VP Sara, with this setup, mukhang may future siya or mukhang hindi siya mai-impeach or mukhang lamang siya ng bahagya. Di ba? So that's something to really be happy about. Okay? O, diretso pa natin. 12 na. Si Kiko baka magsuswing din muna yan. Oo, Sino si- Yeah, si si Kiko Kiko. nasa swing. Yes. Ganon din ba si Bam? Ang nakikita ninyo? Sa tingin ko si Bam, dahil na-endorse ng iglesia, Aha. baka nandyan. Saan sa dito? Dito. Talaga? Saan tayo eh? That's going to be a surprise, ha? Yeah. Hindi. Oo nga, yan nga yung sinasabi ko. Kasi nga, itong setup na ginagawa nyo at Lingaw is yung impeachment ni VP Sara ang pinagbabatayan natin. So kung impeachment ni VP Sara considered na malinaw ang position ng Iglesia ni Cristo dito sa impeachment ni VP Sara, I am sure isa yan sa napagkasunduan nila ni Bam Aquino for endorsement. Kaya si Bam Aquino will not be pro impeachment for VP Sara kasi tatraidorin niya yung Iglesia unless traidor talaga siya. Unless tatraidorin niya. But it's safe to assume for now na talagang anti-impeachment yan kay VP Sara dahil sa INC endorsement. O ilagay na natin kung ang consensus is swing, di ilagay natin kung ako lang ang No. babasa dyan. I'm just saying it's a surprise. Yan, dito. Ilagay mo na yung mga alyansa sa admin kasi syempre may utang na loob. Pero si Pia sa akin, Si baka Pia, mag-aantay. Mag-aantay. Dito? Agree Yes. rin ako doon. Si dating Senate President Soto ay sa admin? Swing. Sa swing. Sa swing. Agree. Kasi yan,
kung maging Senate President. Ako, naniniwala ko, yan si Tito Soto ay magiging swing talaga yan or in the middle. Independent yan. Yan si Tito Soto, parang si Amy Marcos din yan, politiko yan. Gagamitin yan kung sino yung pwede niyang gamitin. Pero hindi mo yan madidiktahan. Si Tito Soto is always been independent and safe. Parang si Loren Legarda din. Laging sa safe side yan mga yan nakalagay. Oh, kaya itong admin na to, sabi ko nga engot din talaga tong admin na to. Oh, sa pagpili ng kanilang mga kandidato na akala nila, ikaw ba naman Tito Soto ka, papayag ka adik yung sinusundan mo, di ba? Nanalo ka na eh. Nanalo ka na. Meron ka pang, pagtapos niya, meron ka pang isang termino eh. Another 12 years yan. Nanalo ka na. So, ba't mo pa siya kailangan? Di ba? Hindi mo na siya kailangan. Besides, co-equal body ang Senate eh. Hindi ka naman niya pwedeng brasuhin eh. Oh. Through the help of the Vice President. Okay. Ping. What about Ping? Si Ping, Swing? kasi sinasabi niya, alam mo, wag na tayong mag-impeachment. Si Ping, ako, nasa swing din yan. Parehas yan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, di ba? Si Ping Lacson, si Tito Soto, irrelevant na sila eh. Kasi ito lang yung laman lagi nilang ginagawa eh. They want to be on the safe side. Wala naman talaga yan mga panukala na talagang significant sa buhay natin mga Pilipino. Usually mga panukala niyan, basic lang naman talaga eh. So, at saka ano naman talaga ito, mga butterfly naman ito talaga eh. Dati galit sa Marcos, naging Marcos. So ngayon, sigurado ako na pag yan nakabalik sa power, ano yan, hindi yan magpapa sa ilalim kay Bongbong Marcos. Kasi dating mga galit din naman kay Marcos itong mga to. Dating mga nagpapa hair follicle nga to eh. Kasi kung halimbawa papasok nga si Manny Pacquiao dyan, pupunta yun si Manny Pacquiao dyan sa swing eh. Kasi pare-parehas yung batch na yan ng mga senador, putang ina pare-parehas, walang silbi, stagnant mga yan. Oh, as in, ano lang sila, senator, ginagamit lang talaga nila yung status as senator. Ano lang nila yun, status lang talaga nila yun. Pero, seryoso ba sila sa trabaho nila? Hindi ko naramdaman. So, dyan lang sila sa swing. Oh, dyan lang sila sa swing talaga. So, makikita mo na mukhang nananalo si VP Sara at yung kanyang pag-endorso kay Camille at saka kay Amy, kahit na nagpatalo doon sa mga kandidato ng Duterte, magiging matibay na aliado niya pa rin. So, which is, kung magiging presidente siya sa 2028, senador pa din itong mga to. So, makakatulong pa rin niya. So, napakagaling. Palakpakan natin si VP Sara. Mahusay ang strategy mo. Palagay ko matagal niyong pinag-isipan yan. Palagay ko yung mga taga-Congress na gustong ma-impeach si VP Sara, utangin na ninyo. Wala na. Huwag na kayong umasa. Ngayon pa lang. Ayusin natin ang problema natin. Nakakakuha yan ng panahon sa oras natin. Swing or... Hindi, pero yan naman at si Soto, usually Yes, magkasama. bloke yan. O idilagay na natin sa swing. Right, sir. Sino yung Oh, Lito Lapid. Lito Lapid, admin. Admin. Yes. Yes. So, ang klaro natin dito as far you two are concerned, 5 ang nasa admin. Oh, yan. So, lumalabas, 5 admins, meron tayong wildcard na 5, tapos meron na tayong 12 na boto. So, kung yan ang pagbabasihan natin, kaya na si VP Sara, absuelto na. Nakaw! Patay! Patay ka ngayon, Romualdez. Pucha yan. Tapos ito si Chis Escudero, mapapatalsik pa to. Mapapalitan to, sigurado si Chis Escudero bilang Senate President. Putragis yan. Pag napalitan si Chis bilang Senate President, pupunta yan dyan sa swing. Mabubuwasan ka pa ng isa. Hayop na yan. De, pero ito, napakagandang nito. Kaya ko to pinakita para ipakita sa inyo na somehow, there's a light at the end of the tunnel. Importante lang naman kasi sa atin sa ngayon is kung ano yung kaya nating ipanalo na laban. Sa ngayon, yung impeachment ni VP Sara yung pinaka-importante. Yung si Pangulong Duterte na nasa ICC, inaasikaso na yan ng mga abogado niya. And I hope and pray na as soon as possible,
makabalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So that is one of our priority pero least na inaasikaso natin ngayon because of the impeachment. No, matapos ang impeachment, kung manalo si VP Sara, yan na tayo. Ang political shift, putang ina niyan. Ang political shift, mga bossing, biglang lalakas yan basta hindi ma-impeach si VP Sara. Putaragis yan. Maniwala kayo, lahat ng mga congressman, lahat yan, parang mga asong ulol yan. Na bubuntot-buntot na naman yan kay VP Sara. Akala mo may hawak si VP Sarang buto. Ganyan na naman ang mangyayari dyan. Biglang mabilis na power shift, mawawalan na ng following etong current administration kasi nga iniisip na nila yung future. Now, gagawin nila lahat para, kasi kung hindi man ma-impeach, alam mo gagawin mga kupal na yan? Tayo na plunder sa ombudsman. Yun naman ang gagawin ng mga yan. Yun talaga. Yan talaga gagawin ng mga hayop na yan. Kumbaga, lahat ng gagawin talaga nila para ito si VP Sara, mapigilan nila. At yung power shift as early as now, makuha niya na yung mga supporters, funders, pati yung mga, pati yung influence ng mga nasa Congress, local government. Kasi madaming mga PDP nanalo sa LGU eh. So, ayan na. Magsisimula na yan. Magsisimula na si Inday Sara. Sabi ko sa inyo ito yung kung naalala nyo sa mga nakaraan kong vlog na putang ina yung si VP Sara, yung in-embrace na niya yung I will be president someday and I will take your heads. Ito na yun. It's starting now. Napakahusay. It's a calculated move. Kahit pa paano, nakasama sa Duterte, pero nakabuti naman sa kanya, ang ultimate goal naman natin hindi naman personal para sa kanya para sa ating lahat. So kung halimbawa ako senador, si Pastor Apollo Kibuloy ako, magagalit ba ako na hindi ako nanalo? Putya, nakikita ko na lamang si Inday Sara ngayon, magiging masaya na ako. After all, I am pro-Philippines. Mahal ko ba yung Pilipinas? Hindi makakabuti sa Pilipinas kung may impeach si VP Sara. Therefore, kung matalo man ako, pero mananalo si VP Sara sa impeachment niya, okay na ako dun. So, wag niyo muna kaming asarin. Kasi hindi naman kami naaasar. At the end of the day, yung ulo namin, mga Duterte, may pag-asa pa rin. So, tuloy-tuloy ang laban. Yan yung sinabi sa amin ni Pastor Kibuloy na tuloy-tuloy pa rin ang laban. Kasi, magsisimula ulit yung demolition job na mas malala sa mga Duterte. Demolition job na mas malala ito sa susunod na 3 taon. Kaya dyan tayo magfo-focus ngayon. Didepensahan natin yung gusto nilang trabahuhin na si VP Sara. Pastor Apollo Kibuloy definitely will not stop here. He will still continue being the good person that he is, kung ano yung kanyang mga dating ginagawa. He will fight this case and he will win this case and he will win everyone. Tandaan yan. Inday Sara embracing the I will be president someday. Nagpunta sa mga distrito, nanalo siya sa mga distritong ibang pinuntahan niya, yung mga ibang congressman nanalo pa din. But I am sure na mga basang sisiw na lahat yan. Dahil ko nga sa inyo si Chua, yan si Luistro. May mga yan. Meron siyang pinanghahawakan sa mga yan. At alam ko na may mga pangarap din ng mga yan. Ayaw nilang masira sila lalo. So definitely, lalamya yung mga yan. Kaya lang naman nagsitapang mga kupal na yan. Di ba kilala? Nagsitapang lang naman yan dahil kay Romualdez paano kung si Romualdez mismo dyan sa Congress, nanganganib siya dahil yung kanyang mga asong ulol nangawala na. Wala na sa kapangyarihan. So paano na yan? Di ba? So ngayon, delicate siya. Hindi niya na ngayon lalong kayang gawin yung ginagawa niya sa Congress dahil dito sa Senate, may balanse na. Yan ang importante. So, nanalo tayo sa eleksyon. Hindi. Pero nanalo tayo sa objective natin. Congratulations sa ating lahat. Dahil ganun sila katanga. Ganyan sila kabobo. Akala
Akala nila by mere itong mga kandidato natin hindi nila iboto or dayain nila yung mga kandidato natin at hindi nila ipasok, akala nila doon na tayo magtatapos. Hindi po. Katulad din ng ginawa ninyo sa KOJC. Akala ninyo na nung sinakal ninyo yung funds ng KOJC when you seized and hindi seized, yung i-freeze ninyo yung assets nila, akala nyo KOJC will stop. Akala nyo yung kapangyarihan ng KOJC nasa pera. Hindi po. Ang kapangyarihan ng KOJC, alam mo kung nasaan? Nasa pagmamahal nila sa Diyos. Ganon din tayo. Akala ninyo na itong Duterte, ito na yung final na namin. Hindi po. Hindi po. Habang nagtatrabaho si BP Sara at nagtatrabaho kami ng kami-kami, ang bobo ninyo, hindi nyo nakita, nasilip, na-anticipate yung mga pwedeng mangyari. At ito na yung senaryo na meron tayo ngayon. Ito yung kinakaharap natin. So far, so good. Di ba? Wag na kayo malungkot, ha? Pinaliwanag ko na kung bakit hindi kayo dapat malungkot. Soon, Pastor Apollo Kibuloy will go out. Soon, PRD will come home. Soon, Inday Sara will be president. May pag-asa ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang